Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So unahin nating pag-uusapan ang tungkol dito sa nangyari sa The Clones kahapon na kung saan inula na naman po ng reklamo ang Itbulaga. So bakit? So kahapon, dalawang magagaling na singer na naman ang sumalang at naglaban dito sa The Clones. Ang clones ni Moira de la Torre at ang clones ni Rosel Nava. So si contestant number 1, si Angela Diaz ng Nabota City, magaling siyang kumanta, mataas yung boses niya mga kadabarkads, and akala ko nga din siya po ang mananalo. Pero nagbago yon nang lumabas po itong clones ni Moira de la Torre na si Nadine Coronado ng Nagcarlan, Laguna. So kaboses niya po talaga si Moira de la Torre. Maganda na. Kaboses pa si Moira de la Torre, kaya noong lumabas na po yung resulta ng judge, ang nanalo po ay si contestant number 2, si Moira de la Torre, clones, no? So, marami pong umalma dito. Nababasa ko yan sa comment section kahapon dito sa Itbulaga kasi mas magaling daw si number 1, mataas yung boses, kesa kay number 2. Pero, ayon nga po kay Tito Soto, kahit magaling pang kumanta yan, ang hinahanap daw nila ay yung kaboses talaga. Yung clones ng ginagaya po nitong mga contestant. Kaya si number 2 ang tinanghal na nanalo po kahapon. Yes nga naman, tama po yun. Kaya nga ito ay may title, di ba, yung segment nila na The Clones. Yung clones ang hinahanap. So sana po ay maunawaan nyo ng ibang dabarkads natin, nakaboses talaga ng star yung hinahanap po nila. Okay? Kaya naman, congratulations dito kay Nadine Coronado ng Nagcarlan, Laguna. Samantalang, ang Itbulaga naman nilabas po si Alden Richards dito po sa TVJ na page. Nag-throwback lang naman sila ng mga nangyari po sa Kalye Serye 10 years ago at kung paano po nagsimula ang Kalye Serye. And nakita nga natin doon yung isa sa mga ganap ni Alden Richards and syempre, etong si Maine Mendoza. Grabe, bumalik na naman po yung kilig ng mga maka-Aldab dyan, mga kadabarkads. And ang dami nga po nagto-throwback noong mga ticket nila na kung saan talagang tinatabi nila yung ticket na yon sa Philippine Arena nang ginanap po yung tamang panahon. Katulad nito mga kadabarkads, ayan no, Saturday, October 24, 2015, Philippine Arena na talagang napuno po yan mga kadabarkads. And dahil nga po sa pag-throwback na yan at paglabas ni Alden sa TVJ na page, sabi ng ilang mga dabarkads natin doon, ito yung cause ng mahabang rating dati ng Showtime. To the point na lahat ng pwedeng segment ginawa na ng Showtime. Komento pa ng isa, matutulog na sana ako, nakita ko pa to. Sana wag nyo kaming paasahin, hindi naman siguro yan. Hopefully talaga mag-appear si Alden sa 46 years anniversary ng Itbulaga. So baka meron na pong negotiation, di ba? Baka nagkaroon na ng meeting. Surprise na lang siguro yan. So sana hindi tayo ma-surprise ng bonggang-bongga, no? Sabi pa ng isa, I remember, pag Itbulaga na, walang gaano na biyahe sa EDSA as in. Sobrang nahook ang mga tao kay Aldab, abot hanggang ibang bansa, kaya phenomenal. Hindi niya yata mauulit ang ganito. Magagaling kasi ang Jowa Pau. Merong chemistry, imagine, walang script. Spontaneous everyday ang linyahan nila. So mahuhusay talaga ang Jowa Pau mga kadabarkads, kaya yan siguro yung papalit
sa TBJ sa oras na mag-resign na sila sa Itbulaga. So sana payagan na si Alden Richards dahil kung di naman siguro papayagan si Alden, 'di ba? Hindi maglalabas ang Itbulaga ng mga ganyang pa-teaser at yung mukha nga ni Alden ay todo flex nila. So possible na nagkaroon ng negotiation. Antayin na lang natin 'yan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap kay Atasha Mulak dito po sa Robinsons Mall, Galerian, kung saan talaga naman po nga dinagsa siya dito. And alam nyo, pababa pa lang po siya ng escalator. Grabe, ang daming nag-aabang sa kanya, mga Kadaber Cats, at ang daming banner na kung saan nakasulat doon ang Atasha Mulak. Samantalang si Karen Aistrup naman, Plenex or nire-share sa kanyang Instagram story ang pagre-recording niya po sa studio ng new song. So bumalik na naman po si Karen Aistrup sa pagre-recording at possible na new song na naman ito na dapat nating abangan. Ako, exciting to mga Kadaber Cats. And sana suportahan natin si Karen Aistrup. Samantalang, next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa nakakaiyak na post at video na inilabas po ni SQ Jean sa kanyang Facebook account, Facebook story niya po. Sabi niya nga dito, mga Kadaber Cats, sorry po kung ngayon lang nakarating. Gusto ko sana kita yakapin for the last time. Kaso andyan ka na. Susunduin ka na po namin after 25 years. Pahinga ka lang dyan. Kami nang bahala sa'yo kahit pa lumaki kami nang wala ka. Mahal pa rin kita. At sa video nga na yan, nakita natin na mangiyak-ngiyak po talaga si SQ Jean. Sobrang sakit nito mga Kadaber Cats kahit nasabihin na hindi po niya madalas kasama yung kanyang ama niya pa rin po yan still. And talaga namang ramdam ko yung sakit na pinagdadaanan ngayon ni SQ Jean. And also, ito naman yung Facebook story niya. Ito yung caption, I wasn't sure if I'm already ready to see him here. All I know, he's still keep in Batangas Hospital. I thought I could still hug him, but this was what I saw. So, nakalagay na po mga Kadaber Cats sa taul-atan, no? Kaya hindi niya na po ito mahahag for the last time. Pero siguro pwede naman pa yon sa huling hantungan niya gawin. Pero syempre, 'di ba? Iba pa rin po yung pakiramdam mga Kadaber Cats. Yung, alam niyo yun, yung hindi pa po siya nakalagay doon. So, ramdam namin ang sakit na pinagdadaanan ni SQ Jean and possible na hindi mo na siya makapag-Itbulaga. Excuse mo na siya kasi alam naman natin ang nangyari po kay SQ Jean at sa kanyang pamilya. So, muli, kaming mga Daber Cats nakikiramay sa pagpanaw ng iyong ama SQ Jean. Pakatatag ka lang and sana ay malagpasan mo ang ganitong pagsubok sa iyong buhay. Isipin mo na lang na una-una lang yan, lahat tayo pupunta dyan. Hindi lang talaga handa si SQ Jean or ang iba pa na mangyari ito sa kanila. Kaya hanggat nakakasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ibigay natin yung best natin, ipakita natin na mahal natin sila sa araw-araw. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.